Hello there again, this is Kuya B, and in this video ay magsasagot tayo ulit ng abstract reasoning test, specifically what is the next figure. Meron ako ditong tatlong item sa video na ito, and itong una na to ay easy lang to, yung pangalawa ay medyo medium, medium lang yung hirap, at yung pangatlo is hard, okay, mahirap. Para sa mga hindi lagi nagpa-practice, mahirap yon. Pero pag lagi nagpa-practice ng abstract reasoning test, probably madali na lang eh. Yon, yung pangatlo na ipapresent ko mamaya. Okay? So, pause the video now to practice yourself and pindutin nyo na lang ulit yung play kapag may sagot na kayo. The answer for this item is letter C. So, bakit kaya naging letter C? Kung mapapansin ninyo, may apat na bilog bawat shape. Right? So, sa panglimang shape, yun yung hinahanap natin. So, sa unang shape na to na square, sa loob niya ay may apat na bilog. Sa unang bilog, which is this one, sa unang bilog niya, may diagonal line siya. Nakaganito yung diagonal line. Pagdating ng ikalawang square, itong diagonal line na to ay na-move dito. Okay, na-move siya dito sa bilog na to. Kaya napunta na siya dito. And then yung pagka-diagonal line niya ay hindi na paganito. Okay? Yung pagka-diagonal niya, parang naging mirror. Mirror ba tawag dyan? Bumaliktad siya, yung pagka-diagonal line, sa ikalawang circle. Sa pangatlong square na to, itong diagonal line na to, bumaba papunta dito sa pangatlong circle na yan. Okay? So, pagbaba niya dito, yung diagonal line ulit ay hindi na paganyan. Okay? Nag-ano siya, para siyang bumaliktad na naging ganito. Okay? Sa pangatlong circle yan. Sa pang-apat ngayon na square, mapapansin ninyo, yung diagonal line lumipat dito sa pang-apat na circle. So, nandito na yung diagonal line. But again, yung diagonal line na yon ay hindi na ganito nung pumunta siya sa pang-apat na circle na to, kundi bumaliktad siya. Okay? Or naging ganyan. Yan. Ibig sabihin, dito sa panglimang square na to dito, still, may apat pa rin dyan na circles. Tama? Pero dahil dito siya galing, and sa bawat square, umuusog siya ng umuusog, di ba? Umuusog siya. Ibig sabihin ngayon, kung dito natin siya huling nakita, makikita natin siya sa panglimang square na nandito sa taas. Parang bumalik siya dito. Okay. Pero ang diagonal line kaya na yan na umakyat dito sa part na to ay ganyan pa rin kayang diagonal? The answer is no. Katulad ng pattern dito, bumabali-baliktad siya. Para siyang nagmi-mirror-mirror. Or mirror ba tawag doon? Basta bumabaliktad siya. Ibig sabihin, hindi na siya pag ganito, magiging ganito siya. Para siyang nag-mirror, bumaliktad. Edi nakaganito na siya dito. Okay? Kaya sa fifth square, ang dapat na makikita mo dyan ay apat na circle, which is lahat naman ng choices ay may apat na circles. Tapos yung diagonal line ay nasa pinakaunang-una na circle. At dapat nakapaganito yung diagonal line. Sorry. Nakaganito dapat yung diagonal line. So, kaya ang sagot ay letter C.
Now, let's move on to the second item, which is yung medium na sinasabi ko. Okay, pause nyo muna yung video and then i-play nyo ulit pag may sagot na kayo. Alright, so I assume na may sagot na kayo. Ang pattern dito sa item na to ay ganito. Para kang nag-addition. Okay, mapapansin mo. Ito ay isang item or isang, sabihin na nating number. Tapos may isa kang number dito ulit. And para mo siyang pinag-add. And then equals to number. Ganyan siya. Yan yung pattern niya. Bakit? Kasi kung mapapansin ninyo, itong triangle na to, shaded. Nandyan yung shaded niya, di ba? Sa pangalawa naman, dito sa baba, shaded din yung nasa baba niya. Ngayon, pag pinag-add mo sila, ang lalabas dito sa pinakababa ay ito at saka ito. Ibig sabihin, ang makikita mo sa parang total or sa pinakababa ay ito at saka ito. Ayan, nabivisualize ba natin ng maayos? Sa una lang to sa pinakauna yan. Sa pangalawa naman, na row, para siyang ganyan yan, pababa yan. Sa pangalawa naman, ganun din. Tignan mo to, naka-shade yung mga triangles, and then, ibig sabihin, itong apat na to ay nandito. Okay, nandito, 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 and nandito. Yan yung nasa pinakauna-unang square. Sa pangalawang square, ang shaded na triangle ay nandito ito at saka ito. Makikita mo rin siya dito at saka dito. So, para lang talaga siyang pinag-add. Diba? In-add mo to dito equals dito. Ngayon, kung ito pala ay equal, itong nasa row na to, equal siya pag pinag-add mo tong unang row sa pangalawang row, ibig sabihin, para makuha yung sagot dito, edi i-minus mo lang ito dito. Tama? Okay, so ganito. Pansinin natin, ito at saka ito. Makikita mo siya dito at saka dito. Itong mga may shaded. Ayan, so okay na to. Ngayon, ano yung mga shaded triangles dito na inad dito para mag-equal dito? Obviously, itong apat na to. Tama? So, ang makikita mo dapat dito ay ganito. Okay, mag-drawing tayo. May circle sa gitna. Ang may shaded again, itong part na to at saka itong part na to. Yung the rest, walang shade yon. Okay, ibig sabihin, ang answer natin ay letter B. Kaya letter B yung sagot. Ayan, ang angas ng drawing ko, diba? Napakaganda talaga. So, sana nakuha nyo to ng tama, itong item na to. Now, let's move on to this last item. Ayan. Isipin nyo muna kung ano yung pattern nito. Pause nyo yung video and then i-play nyo ulit. Kasi ito yung hard na item na nilagay ko. Nilagay ko sa pinakadulo. Pero sana maraming makatama pa rin dito. Ayan, I assume may sagot na kayo. Ang answer dito ay letter D. Ayan, binanggit ko na agad yung sagot. Para di rin ako malito. Bakit? Bakit letter D? Ano yung pattern? Yung pattern kanina sa pangalawang item natin, ang pinagbasihan natin ay pababa. Tama, pababa siya ng pababa. Dito din, pababa. Ganyan yung naging pattern. Tapos, inad natin itong dalawa na to para makuha yung sagot at ito yung sagot. Lahat yan. Ito unang row, pangalawang row, pangatlong row, pang-apat na row. Ganon yung nangyari kaganina. Dito sa item na to ay wala tayong i-add.
Okay? Pero yung pattern natin ay same pa rin sa nangyari kanina na ang pinagbasihan natin ay pababa. Pero dito kasi, walang ina-add. Umiikot lang yung arrow. So, sa pag-ikot ng arrow na to, ang tignan nating pattern ay i-assume natin na gumagalaw siya. Pero para mas madali nating malaman yung paggalaw niya, lagyan natin ng number. Dito siya galing. Umandar siya dito kunwari. Isa. Then umandar siya dito pababa. Dalawa. Ayan, umandar siya pababa. So, dalawang pangalawa na yon. Ibig sabihin, dalawang beses siyang humakbang. Kunwari lang humakbang siya. Bago siya nakarating dito. So, this is the second square. Ibig sabihin, dalawa pala yung hinahakbang niya. Okay, ngayon, nandito siya, di ba? Assume ulit natin na humakbang siya. Isa. And then, humakbang ulit siya. Dalawa. Kaya yung sa pangatlong arrow, dito sa pangatlong square, ay nandito na siya nakatapat. Ganon yung pattern niya. Sa unang row lang na to Again, pababa yung tinignan natin, hindi pa ganon. Okay? Yun yung pattern natin, pababa. Dito naman sa pangalawang row na to, pababa ulit tayo titingin. Assume ulit natin na maglalakad siya. Dito ay naglakad siya ng isa. Naglakad siya ulit ng pangalawa, kaya nakarating siya dito. Yung arrow sa pangalawang square ay dito na nakatapat. Ngayon, naglakad ulit siya. Isa, and then naglakad ulit siya pababa, pangalawa. Ibig sabihin, same siya ng pattern dito sa unang row na naglalakad siya ng dalawang beses bago niya narating tong point na to. Dalawang beses siya naglalakad. Okay, dalawang ganon. Sa pangatlong row naman, tignan naman natin kung dalawa-dalawa pa rin kaya yung nilalakaran niya. Kung mapapansin ninyo, ito ay naglalakad ng dito lang tayo nag-half. Tapos hinuhul na natin yung paglakad niya dito. Tama? Hole, tapos hole. Tapos pag galing siya dito sa half, saka lang natin ina-half yung bilang na isa. Dito sa pangatlong row na to, sige, tingnan natin dito muna tayo sa pang-apat na row since ito naman hinahanap. Sa unang square, dito siya nakatapat. Tapos pumunta siya dito. Kung mapapansin natin, ang pag-ikot niya ay humakbang siya ng isa, then humakbang ulit siya ng isa. So, dalawa din yung hakbang niya bago siya nakarating sa nakaturo dito sa part na to. Okay? Pero unlike dito sa una at saka sa pangalawang row, lagi tayong sa buong ganyan humahakbang. Okay? Dito din sa buong ganyan humahakbang. Meron ding ganito na parang kalahati lang. Dito lang sa part na to, pati dito sa part na to. Pero dito sa number 4, kung mapapansin ninyo, ang paghakbang niya ay kalahati. Laging kalahati. Isa, ay isa, then humakbang siya ulit ng pangalawa, pero kalahati lang. Ganon. Ito naman, nakarating na siya dito, hakbang ulit siya ng isa, hakbang ulit siya ng pangalawa, pero kalahati lang. Kaya nakarating dito. Okay? Dito tayo titingin sa pangatlo. Kung papansinin natin, ang pag-ikot niya ay isa, then dalawa. Tulad ng pang-apat na row siya, na kalahati-kalahati lang ang hinakbangan niya bago siya nakarating dito. Ibig sabihin, dito sa hinahanap, saan nakaturo na yung arrow dito, hakbang siya ng dalawa pero kalahati-kalahati lang. Okay, pakakbangin na natin siya. Isa and dalawa. Pero kalahati lang. Tulad ng pattern dito sa pang-apat. Okay? Ibig sabihin, yung arrow natin dito ay nakaturo dito. Kaya letter D yung sagot. Ganon yung pattern. Para natin siyang pinahakbang bago makuha yung susunod na square kung saan na dapat siya nakaturo.
At yung ginawa natin ay pababa. Okay, pababa siya. At kung mapapansin din pala natin na yung naging pag-ikot natin dito sa part na 'to, 'di ba kalahati lang tapos isang buo, hinakbangan niya. Tapos kaya siya nakarating dito. Ngayon, pinakbangan natin siya ng isang buo, then isang buo ulit siyang humakbang, kaya siya nakarating na dito. Okay. So, kung sa relotor or rasan, ang tawag sa ganyang pag-ikot ay counterclockwise. Sa unang row, counterclockwise. Sa pangalawang row, kung mapapansin natin, pinakbang natin siya ng kalahati, then pinakbang ulit natin siya ng isang buo. Hindi kalahati na lang, isang buo. Bago siya nakarating dito. Then, pinakbang ulit natin siya ng isang buo, at pinakbang natin siya ng isa pang buo na isang buong ganyan. Bago siya nakarating dito na siya nakaturo. Kung mapapansin niyo naman, kabaliktaran naman siya ng pag-ikot nito. Ang pag-ikot kasi nito ay paganon, parang sarilo. Ang pag-ikot naman nito, baliktad, papunta naman doon, paganon. Ang pag-ikot naman ng tawag dyan ay clockwise, sarilo yan. Okay? Dito sa pangatlo, obviously, clockwise ulit. Tama? Clockwise ulit ang pag-ikot. Sa pang-apat, clockwise pa rin kaya to? Hindi. Counterclockwise na ang ginawa natin. Again, yung naging pattern ay pababa, and para malaman natin kung saan na nakaturo yung arrow, sa unang row at saka sa pangalawang row, ang naging pattern ng paghakbang nila ay mula dito, kunwari kalahati siya, sa kalahati. Pero pag ihakbang na natin siya ng kasunod ng tuloy, isang buong ganito yung hinahakbang niya. Okay? O dito lang siya huminto, pero sa pangalawang hakbang niya, ganun. Isang buong ganyan. And dalawang beses silang humakbang. Ang pangalawang paghakbang niya, isang buo ulit na paganon. Kaya siya nakaturo na dito. Sa pangalawa, ganun ulit. Pero clockwise na. Kalahati, pero pag yung pangalawang hakbang niya mula dito ay isang buo na isang buong ganyang line. Bago nakarating dyan, and isang buong line ulit pa ganon, at isang buong line ulit pa ganon. Kasi dalawang beses humakbang. Kaya nakarating dito. Sa part na to na pangatlo, kalahati lang yung paghakbang niya, kalahati lang din ang paghakbang niya, pero clockwise. Okay? Kaya nakarating dito. Ngayon, para malaman natin yung sagot, kalahati natin ulit siya papakbangin at kalahati ulit natin siya papakbangin ng dalawang beses. Katulad ng pattern ng first row, second row, at saka fourth row. Nagdadalawang beses lang silang umakbang. Kaya yung sagot ay, yung arrow ay nakaturo dito. Sa pang-apat, ganun din, pero counterclockwise na siya. Pinakbang natin ng kalahati, pero dalawang beses silang humakbang, kalahati, dalawang beses, kaya nakarating dito. Ganon yung naging pattern. Kaya ang sagot ay letter D. Pag may questions kayo, may mga reviewer kayo dyan and nahihirapan kayong sagutan, send nyo lang dyan sa Gmail na yan and itatry kong sagutan yan sa next video kapag meron. This is all. Thank you so much and good luck sa mga mag-exams. Sana makapasa kayo. Okay? Tiwala lang.